Mainit ang hapon ng unang mag-cruise ang landas ni Celine at Ronald. Hindi sa isang kalsada o coffee shop, kung hindi sa isang dating app. Isang simpleng kamusta lamang ni Celine ang unang mensahe niya. Pero tila iyon ang simula ng isang kwentong puno ng pag-asa at pangarap. Si Ronald de la Cruz ay 30 taong gulang, isang freelance worker sa Pilipinas. Kahit anong racket ay pinapasok niya. Mag-deliver ng pagkain, mag-ayos ng cellphone, magtinda online, at marami pang iba. Basta't siya ay kumita. Hindi siya mayaman, pero puno siya ng pangarap. Nang makilala niya si Celine, pakaramdam niya ay nagkaroon ng direksyon ng bawat paghihirap niya. Samantala, si Celine Ramos naman ay 28 taong gulang, isang OFW sa Qatar. Nagtatrabaho bilang crew sa isang kainan na pag-aari ng isang Pilipino. Lumaki siyang masipag at matulungin sa pamilya. Sa mga unang linggo ng pag-uusap nila ni Ronald, napuno ito ng tawanan, harutan, at kwentuhan, at pati na rin malalambing na mga salita sa bawat gabi. Madalas nilang pag-usapan ang pangarap na magkaroon ng maliit na bahay, simpleng kasal, at buhay na magkasama, malayo sa gulo ng mundo. Araw-araw, excited akong makausap ka, minsang sabi ni Ronald sa video call. Parang ikaw yung pahinga ko kapag katapos ng lahat ng trabaho. Ngumiti si Celine. Ganun rin ako, mahal. Alam mo bang, kapag pagod ako sa kainan, ikaw lang ang naaalala ko. Para bang kahit malayo, may tahanan akong inuuwian. Doon pa lang, ramdam na Ronald na iba si Celine. Hindi siya tulad ng mga babaeng nakilala niya noon. Seryoso, responsable, at marunong umintindi. Araw-araw siyang may ipon ng mga screenshot ng mga sweet messages ni Celine. Mga paalala ng kanilang mga pangarap. Lumipas ang mga buwan. Naging mas matatag ang kanilang relasyon. Kahit minsan ay nagkakaroon ng tampuhan dahil sa oras o selos, lagi naman silang nagkakabati. Lagi ring ipinapaalala ni Celine na tiwala lang sapagkat mahal niya ang kanyang nobyo na si Ronald. At sinasabi niyang ang lahat ng ito ay para sa kanilang future. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ni Celine na magbabakasyon siya sa Pilipinas. Finally, makikita na rin kita sa personal, masiglang sabi ni Ronald. Excited na ako, mahal, pero kinakabahan din. Sagot naman ni Celine. Bakit naman? Kasi, baka hindi mo ako magustuhan sa personal. Wala yan, Celine. Kahit anong itsura mo, mahal na mahal pa rin kita. Pagkatapos ng ilang buwan ng paghihintay, dumating ang araw ng kanilang unang pagkikita. Nakatayo si Ronald sa labas ng NAIA. May dalang bulaklak at kaba sa dibdib. Nang makita niya si Celine sa bungad ng arrival gate, sexy ito, morena, at may simpleng ngiti. Tila huminto ang oras nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ronald? Tawag ni Celine. Celine? Halos hindi makapaniwala si Ronald. Lumapit siya. Niyakap ito ng napakahigpit. Parang ayaw niya nang bitawan pa. Sa wakas, bulong ni Ronald. Totoo ka pala. Gumiti naman si Celine. Sabi ko naman sa'yo hindi ako isang multo. Natawa silang pareho. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ni Ronald ang lahat ng pagod, hirap at pangungulila. Ang simpleng app chat noon, ngayon ay naging totoong pag-ibig na. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Celine, may lihim na hindi alam ni Ronald. Isang lihim na magpapabago sa buhay niya magpakilanman. Maagang gumising si Ronald kinabukasan matapos niyang sunduin si Celine sa airport. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Tila hangin pa lang ni Celine ang humahaplos sa puso niya. Hindi siya makapaniwalang ang babaeng ilang buwan niyang kausap sa video call
ay katabi na niya ngayon. Humihinga, tumatawa, at totoong totoo. Gusto kong ipakilala ka sa pamilya ko, mahal, sabi ni Ronald habang nagkaalmusal sila sa karinderyang malapit sa terminal. Medyo nagulat si Celine. Ha? Ganun ka agad? Ngumiti si Ronald. Bakit naman hindi? Matagal na rin naman tayong nagkakilala. Gusto kong makilala ka rin nila, lalo na si Inay. Tumango si Celine, kahit halatang may kaba sa mga mata. Sige mahal, pero sana tanggapin nila ako. Pagdating nila sa bahay sa probinsya, sinalubong sila ni Aling Merly, ang ina ni Ronald. Nakapalda, may tuwalya sa balikat at may hawak na sandok. Galing sa kusina. Kasama niya ang panganay na anak na si Juliet, na nakahalukip-kip at may mapanuring tingin. Nay, ate, bungad ni Ronald. Siya nga po pala si Celine, yung sinasabi ko sa inyo. Ngumiti si Celine at magalang na nagmano. Magandang hapon po, Nay at ate. Bahagyang tumango si Aling Merly. Ah, ikaw pala si Celine. Kamusta ang biyahe mo galing abroad? Medyo nakakapagod po, pero masaya po kasi nakasama ko po si Ronald. Sagot ni Celine. Tila napangiti si Aling Merly, pero baka sa mga mata niya ang pag-aalangan. Habang kumakain sila, nagtanong si Juliet. So, ilang buwan ka dito sa Pilipinas? Mga 3 linggo lang po ate. Babalik po ulit ako sa Qatar. Sagot ni Celine. Ah, ganun ba? Eh yung plano niyo raw ni Ronald na joint account, sigurado na ba kayo dyan? Diretsong tanong ni Aling Merly. Nay naman, bakit naman ganyan kayo magtanong? Sabat ni Ronald, pero nagsalita si Celine. Mahinahon. Opo, Nay. Para po kasi sa future namin ni Ronald. Gusto po naming mag-ipon para sa bahay at sa kasal naming balang araw. Tumikhim si Aling Merly. Anak, baka mamaya, pag nagkahiwalay kayo, paano yung pera? Mahirap na. Hindi madaling magtiwala. Napayuko si Ronald. Nay, mabait po si Celine. Ramdam ko yung sincerity niya. Hindi siya katulad ng iba. Tahimik na tumango si Celine. Halatang nasaktan. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Siguro po kasi hindi niya pa po ako gaanong kilala. Pero sana po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na may mapatunayan. Ilang araw matapos ang kainan na iyon, nagulat si Ronald nang iniabot ni Celine ang isang susi. Ano to, mahal? Tanong niya. Surprise! Nakangiting sagot ni Celine. Motor yan para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Ronald. Ha? Motor? Oo, para hindi ka na laging naglalakad papunta sa trabaho mo. Para mas madali kang kumita. Masayang masaya si Ronald. Ngunit nang malaman ni Juliet na sa pangalan ni Celine nakarehistro ang motor, agad siyang nagtaas ng kilay. Pinilan ka nga ng motor, pero hindi naman nakapangalan sa'yo. Hindi mo ba naisip yon? Ngumiti lang si Ronald. Okay lang yun, ate. Kanya rin naman yun. Napailing si Juliet. Ewan ko sa'yo, bunso. Sana tama ka. Habang yakap ni Ronald ang motor at nakatingin kay Celine, bumulong siya sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa buhay ko para mapunta sa akin ang ganitong babae. Napakaswerte ko. Masayang sabi ni Ronald. Pero ang hindi niya alam na ang regalo pa lang iyon ang siyang magiging simula ng pagdurusa. Lumipas ang 3 linggo na para bang isang panaginip lamang ang lahat. Araw-araw ay magkasama sina Ronald at Celine. Naglalakad sa plaza, kumakain ng street food, at minsan ay nagmumotor pa uwi habang humahalik ang hangin sa kanilang mga mukha. Pero dumating rin ang araw ng pag-alis ni Celine pabalik ng Qatar. Ang bilis ng panahon, mahal. Mahinang sabi ni Ronald habang sila ay nasa airport. Hinawakan ni Celine ang kamay niya. Oo,
Pero hindi ito ang huli. Paghintay ka lang ha. Kakayanin natin to. Mag-iipon tayo para sa ating kasal at sa ating pangarap na bahay. Tumango si Ronald. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Promise, mag-iipon ako. Para pagbalik mo, magpapakasal na tayo. Pagbalik ni Celine sa Qatar, nagsimula na ang maseryosong yugto ng kanilang relasyon. Sa kabila ng magkalayong mundo, tuloy ang kanilang komunikasyon. Mga tawag, video call, at voice messages. Kahit pagod si Celine sa trabaho, hindi siya nakakalimot na magpadala ng mensahe. Good night, mahal. Konti na lang, maabot na natin yung pangarap natin. Si Ronald naman, kahit may hirap sa araw-araw, ay nagiging mas masipag. Naging freelance delivery rider siya. Nag-ayos ng mga cellphone, at kung minsan, ay tumutulong sa construction. Ang bawat kita niya ay pinupunta niya sa kanilang joint savings. Ang ipon para sa bahay nila. Sa tuwing dumarating ang remittance ni Celine, sabay nilang ina-update ang Excel file ng kanilang mga ipon. Ang galing natin, mahal, sabi ni Ronald, minsan sa kanilang tawag. 3 buwan pa lang, pero halos kalahati na ang target natin. Ngumiti si Celine mula sa kabilang linya. Kasi pareho tayong may pangarap. Alam mo, Ronald, ikaw lang ang lalaking nakasama ko sa ganitong plano. Yung seryosong may direksyon. Ganon din ako, Celine. Sagot niya. Hindi ko na kailangan pa ng iba. Sa'yo ko lang gustong tumanda na kasama ka. Lumipas ang mga buwan. Nakatanggap si Celine ng offer na mabili ang isang hulugang bahay at lupa sa Cavite. Ronald, ito na siguro yung para sa atin. Sabi niya sa tawag. Magaan lang ang hulog at sakto sa ipon natin. Game ako dyan, mahal. Basta't para sa future natin. Go ako dyan. Ilang linggo lamang ang lumipas. Nakakuha nga si Celine ng unit. Pero sa kanya nakapangalan ito. Dahil wala pang maipakitang dokumento si Ronald. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi ni Celine. Para rin naman ito sa atin. Hindi ako nag-aalala. Masaya nga ako eh, sagot ni Ronald. Buhang tiwala ako sa iyo. At mula noon, pinagsikapan nilang mabayaran buwan-buwan ang bahay. Si Celine ang nagpapadala. Si Ronald ang nag-aasikaso. Sabay nilang pinapangarap ang araw na sabay silang titira doon. Ngunit habang unti-unting pinapaganda ni Ronald ang kanilang bahay, hindi niya alam na unti-unti namang dumidilim ang langit sa pagitan nila. Mag-aalas 3 ng hapon, nang tuluyang makalipat si Ronald sa bagong bahay na nakuha nila ni Celine. Simple lamang ang bahay, isang palapag, may 2 kwarto at maliit na kusina. May bakanting likod sa bahay na pinangarap nilang pagtaniman ng mga gulay balang araw. Para kay Ronald, ito na ang katuparan ng lahat ng pagod, puyat at sakripisyo nila. Hawak-hawak niya ang susi habang nakatayo sa harap ng pinto. Para sa atin to, Celine, bulong niya bago ipihit ang saradura. Simula noon, naging abala siya sa pag-aayos ng bahay. Araw-araw niyang pinupunasan ang bawat sulok, pinipinturahan ang mga dingding at inaayos ang bakuran. Lagi niyang ka-video call si Celine habang ginagawa ito. Ang ganda na, mahal, sabi ni Celine habang pinapakita niya ang sala sa kamera. Siyempre, gusto ko pag uwi mo, ready na ang lahat, sagot ni Ronald. Pawisan pero nakangiti. Ang galing nating dalawa, mahal, tugon ni Celine. At saka, kahit malayo ako, parang kasama mo pa rin ako dyan. Tuwing sumasahod si Celine, siya ang nagpapadala ng pambayad sa hulog. Pero si Ronald ang mismong nag-aasikaso ng mga papeles at resibo. Maayos ang lahat ng transaksyon. Lahat ng bagay ay tila smooth. Hanggang sa isang araw, habang nagiinuman sila ni Alan, ang matalik niyang kaibigan, napunta ang usapan patungkol sa bahay. Pare, hindi ko alam kung swerte o delikado ka.
Biro ni Alan habang umiinom ng beer. Bakit naman pare? Tanong ni Ronald. Kasi pare, lahat ng gamit mo, motor, bahay, at iba pa, ay nakapangalan sa nobya mo. Wala kang dokumento man lang. Tumawa lang si Ronald. Wala akong kailangan. Ang mahalaga para sa akin ay may tiwala kami sa isa't isa. E paano kung mawala yung tiwalang yan? Paano kung biglang magbago ang ihip ng hangin? Seryoso ng tanong ni Alan. Hindi yan mangyayari pare. Sa Celine yan. Hindi siya ganoong babae. Kilala ko ang nobya ko at mahal na mahal ako noon. Simpleng napailing si Alan. Sana nga pare. Pero tandaan mo, minsan, kahit pinakamabait na tao, nagbabago kapag pera na ang usapan. Hindi na pinansin pa ni Ronald ang sinabi nito. Para sa kanya, si Celine ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganitong buhay. Kung tutuusin, kung wala ito, baka hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin siya sa maliit na kwarto, doon sa kabilang bayan. Habang tumatagal, mas napapamahal na siya sa bahay. Nilagyan niya ng kortina, bumili ng bagong sofa, at tinaniman ng santan sa labas, at ang iba na may mga gulay sa likod bahay. Araw-araw ay sinisigurado niyang maayos ang lahat. Kapag gabi, madalas ay magka-video call sila ni Celine, habang magkasabay na kumakain. Sa kanya ay adobo, kay Celine naman ay shawarma. Mahal, Sabi ni Celine minsan. pag-uwi ko, doon na tayo titira ha? Oo naman mahal. Excited na nga ako eh. Sagot ni Ronald habang nakangiti. Tayong dalawa, sa bahay na to, habang buhay, kasama ang mga magiging anak natin. Ngunit sa mga sumunod na buwan, napansin niyang nagbago si Celine. Madalas nang late mag-reply. Minsan, ilang araw na walang paramdam. Kapag tinatanong niya, laging dahilan ay, sobrang busy ko kasi sa trabaho eh. Kaya naman napapaisip si Ronald na baka pagod lamang talaga ang kanyang minamahal. Pero hindi niya alam, habang pinipinturahan niya ng puti ang kisame, sa kabilang panig ng mundo, may ibang lalaking kausap si Celine, at hindi lang basta kausap. At ang bahay na inaakala niyang sagisag ng kanilang pag-ibig ay unti-unting nagiging palaisipan ng katotohanan. 2 taon na halos ang lumipas mula nang tumira si Ronald sa bahay nila ni Celine. Sa isip niya, lahat ay maayos. Unti-unti na nilang natatapos bayaran ang hulog sa bahay at ilang buwan na lamang daw ay uuwi na si Celine para magbakasyon. Lagi niya itong ina-update. Mga larawan ng bahay, ng motor, ng bagong kortina na binili niya sa palengke. Pero habang mas nagiging excited si Ronald, mas lumalabo naman ang komunikasyon nila ni Celine. Minsan, ilang araw walang reply. Kapag nagvi-video call sila, laging nagmamadali si Celine. Parang laging may tinatago sa paligid. May problema ba mahal? Tanong ni Ronald minsan. Ay, wala Ronald. Pagod lang talaga ako. Ang dami kasing trabaho eh. Konting tiis na lang, uuwi na rin ako. Okay, sige. Miss na kita. Ngumiti lang si Celine. Pero sa likod ng ngiting iyon, tila may lungkot at pagtatago. Hanggang sa isang araw, nagpadala si Celine ng mensahe. Mahal, baka matagalan pa ang uwi ko. May inaasikaso pa kasi ako dito eh. Bagaman nalungkot si Ronald, nagtiwala pa rin siya. Sige lang, basta't mag-iingat ka dyan mahal ha. Ako na ang bahala sa lahat dito. Huwag mo nang isipin muna yon. 1 linggo matapos iyon, habang nag-aayos ng motor, nilapitan siya ni Alan na halatang may dinadala. Pare, huwag ka sanang magagalit ha, sabi nito. Pero may nakita ako sa Facebook. Ano yun pre? Tahimik muna si Alan bago ipinakita ang cellphone. Doon, nakita ni Ronald ang larawan ni Celine. Nakasuot ng wedding gown. Nakangiti habang hawak ang kamay ng isang lalaki. Sa caption, ito ang nakalagay.
Finally, our forever begins. Parang sumabog ang mundo ni Ronald. Nanigas siya. Hindi makapaniwala. Hindi. Baka edited lang yan, Alan. Hindi totoo to. Pare, tignan mo yung date. Kagabi lang to in-upload. Marami pang congrats sa comments. Nabitawan ni Ronald ang cellphone. Nanghina siya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, ng ipon, ng pag-asa, ng puso, ay ikinasal na pala sa iba. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Pinilit niyang alamin kung saan ginanap ang kasal. At nang makumpirma niya, agad siyang nagtungo sa lugar. Habang papalapit siya sa simbahan, naririnig niya ang tugtugan na tawanan. Sa pinto ng simbahan, nakita niya si Celine. Nakasuot ng puting gown. Maganda pero hindi para sa kanya. Celine! Sigaw ni Ronald. Nagulat si Celine. Pero agad siyang inakay ng lalaking katabi niya. Si Marco, ang lalaking pinakasalan niya. Ronald, please. Bulong ni Celine. Bakasang kaba sa kanyang mukha. Please? Ano? Ganun na lang? Lahat ng pangarap natin. Lahat ng pinaghirapan ko. Niloko mo lang ako. Tumulo ang luha ni Ronald. Nanginginig sa galit. Ginamit mo lang ako para mabayaran yung bahay. Tama ako, hindi ba? Tahimik si Celine. Pero ang mga mata niya ay puno ng hiya. Hindi mo naiintindihan, Ronald. Anong hindi ko naiintindihan? Na niloko mo ako? Na ginamit mo ako habang may iba ka pala? Bago pa siya mapigilan ng mga tao, tumalikod si Ronald at lumayo. Bumagsak ang mundo niya. Ang bahay na tinirhan niya, ang motor na minahal niya, ang pangarap na iniipon niya, lahat pala ay kasinungalingan. Habang naglalakad pa uwi, inihinga niya sa hangin ng kirot. Hindi pala ako swerte sa pag-ibig. Ako pala ang ginawang laro. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Ronald na minsan, ang tiwala ay maaaring maging pinakamalaking pagkakamali. 3 araw halos na hindi lumabas ng bahay si Ronald matapos niyang makita ang kasal na Celine. Walang ganang kumain, walang tulog, at halos hindi na rin makausap ang pamilya niya. Sa sulok ng sala, hawak niya ang mga resibo, mga remittance, at pati na rin screenshot ng lahat ng mga ipinadala ni Celine sa kanya noon. Mga patunay ng tiwala, ng pagmamahal, at panlilinlang. Anak, tama na, sabi ni Aling Merly habang inilalapag ang tasa ng kape sa mesa. Wala ka nang magagawa. Nangyari na ang mga bagay na nangyari. Hindi mo na mababago yon. Tumulo ang luha ni Ronald. Nay, ginamit niya ako. Lahat ng pinaghirapan ko. Gagamitin niya lang pala sa iba. Niloko niya ako, Nay. Lumapit si Juliet at hinawakan ng balikat ng kapatid. Sabi ko naman sa iyo noon pa, mag-iingat ka. Pero ngayon, hindi na sapat yung pagsisisi. Kailangan mong lumaban. At yun nga ang ginawa ni Ronald. Sa tulong ng pamilya at kaibigan niyang si Alan, nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya. Lahat ng bank transfer, remittance slip, screenshot ng kanilang mga pag-uusap patungkol sa bahay, pati mga resibong siya mismo ang nagkulog habang nasa ibang bansa sa Celine, ay sinama niya. 1 linggo ang lumipas. Lumapit siya sa isang abogado. Sir, sabi ng abogado, matapos basahin ang mga dokumento, malinaw na ginamit ka ng babae. May karapatan kang maghabla. May basehan tayo para sa estafa at falsification dahil ipinakita mong siya ang bumili ng bahay. Pero ikaw ang isa sa mga nagbabayad. Nabuhayan ng loob si Ronald. Gusto ko po ng hustisya, hindi lang para sa pera, kung hindi para sa dignidad ko. Nagsimula ang mahabang proseso ng kaso. Pinagpiestahan pa ito ng mga tao sa barangay. Yan si Ronald, yung niloko ng isang OFW. Bulungan ng mga chismosang kapitbahay. Ngunit sa halip na ikinahiya, pinili niyang ituwid ang mali. Habang lumilipas ang mga buwan,
lumalabas sa investigasyon na hindi lamang siya ang biktima. Si Celine at ang asawa nitong si Marco ay miyembro pala ng sindikatong gumagamit ng dating apps para makakuha ng mga biktimang lalaki. Karamihan ay mababait, simple at mapagkakatiwalaan. Nang marinig ito ni Ronald sa korte, napaluha siya. So, lahat ng I love you, lahat ng plano, parte lang pala ng modus nila? Tumango ang investigador. Oo, ginawa nila sa maraming tao ito. Pero ikaw lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsampa ng kaso. Matapos ang halos 1 taon ng pagdinig, lumabas ang desisyon. Guilty si Celine at Marco sa kasong estafa at cyberfraud. Hinatulan silang makulong ng ilang taon at pagbayari ng danyo sa mga biktima. Habang binabasa ang hatol, hindi alam ni Ronald kung matutuwa o maiiyak. Hindi niya ginusto ang ganitong wakas, pero alam niyang ito ang nararapat. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Merly at Juliet. Anak, Sabi ng ina niya, yakap siya ng mahigpit. ipinaglaban mo yung karapatan mo. Proud na proud ako sa iyo, anak. Ngumiti si Ronald, bagaman may luha sa mga mata. Salamat, Nay. Hindi ko man naibalik ang lahat, pero alam kong tapos na yung bangungot. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa langit. Celine, salamat. Salamat sa sakit na ibinigay mo. Natutunan kong lumaban. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ronald na kaya niya nang magsimula muli. Sa totoo at sa tama. Makalipas ang ilang buwan matapos ang paglilitis, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Ronald. Hindi man nagkaroon ng katuparan ng mga pangarap nila noon, nasaktan man siya. Pero ang importante, nakamit naman niya ang bagay na mas mahalaga, ang hustisya at kapayapaan ng loob. Araw-araw ay muling bumabalik ang sigla sa kanyang mga mata. Muli siyang bumabalik sa pagiging freelance worker. Pero ngayon ay mas maingat na. Natutunan niyang huwag agad magtiwala, lalo na kung puso ang nakataya. Ngunit hindi rin siya naging mapait. Bagkus, naging mas matalino at mas mapanuri siya sa mga taong papasukin niya sa buhay. Isang hapon habang inaayos niya ang motor na minsang naging simbolo ng panlilinlang, nilapitan siya ni Alan. Pare, balita ako nag-apply ka sa construction firm. Ano, tuloy na? Ngumiti si Ronald. Oo, gusto kong magsimula ulit. Gusto kong mag-ipon hindi para sa ibang tao, kung hindi para sa sarili at sa pamilya ko. Yan ang gusto ko sa'yo, pare, sagot ni Alan. Kahit anong mangyari, bumabangon ka pa rin. Sa bahay, tuwang-tuwa si Aling Merly na nakikitang muling masigla ang anak. Anak, alam mo ba? May nagtanong sa akin kanina sa palengke. Sabi nila, hindi ka raw ba na-trauma sa pag-ibig? Napangiti si Ronald habang nagkakape. Nay, na-trauma siguro ako sa panlilinlang, pero hindi sa pag-ibig. Kasi kung wala yun, hindi ko malalaman kung gaano kahalagang magmahal ng may respeto at tiwala sa tamang tao na po. Habang lumilipas ang mga araw, ginamit ni Ronald ang karanasan bilang inspirasyon. Minsan iniimbitahan siya sa barangay para magsalita sa seminar ng mga kabataan patungkol sa online relationship at financial awareness. Hindi masamang magmahal, sabi niya sa mga nakikinig. Pero bago niyo ibigay ang tiwala, siguraduhin niyong kilala niyo talaga ang tao. Huwag niyong hahayaang gamitin kayo sa ngalan ng pagmamahal, dahil ang tunay na pag-ibig hindi kailanman manlilinlang. Tumunog ang palakpakan sa loob ng covered court. Doon naramdaman na Ronald na ang sakit na minsan ay halos sumira sa kanyang buhay, ngayon ay nagbigay ng daan para makatulong sa iba. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Juliet. Ang galing mo kanina, sabi nito. Proud kami sa iyo, Ninay. Gumiti si Ronald. Hindi ko ito mararating kung hindi ko kayo natutunang pakinggan. Minsan talaga, kailangan nating masaktan para matuto. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw,
Sumakay siya muli sa kanyang motor. Habang tinatahak ang kalsada, ramdam niya ang malamig na hangin at ang bagong pag-asa. Wala na sisilin sa buhay niya, pero ang mga aral ng nakaraan ay mananatili sa puso niya habang buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na ang tiwala ay isang kayamanang kailangang pinapangalagaan. Sa panahon ngayon, madaling maniwala sa matatamis na salita at magagandang pangako. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa gawa, hindi sa gamit. Minsan, ginagamit tayo ng tadhana para maranasan ng sakit. Hindi para pahirapan tayo, kung hindi para turuan tayong tumayo, magpatawad at magmahal muli ng may karunungan. Si Ronald ay naging biktima ng panlilinlang, ngunit sa dulo, siya rin ang nagwagi dahil pinili niyang bumangon at gawing inspirasyon ang kanyang pagkakadapa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga inaipundara, kung hindi sa mga panahong piniling manatiling totoo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.